Isang mapagpalang araw po ng Lunes, December 15, 2025. Kabayan, meron pa rin tayong pinaka-latest na weather updates sa lagay ng ating panahon. But before that, please huwag niyo po muna kakalimutan na mag-like and subscribe and then pahita rin po ng notification bell. Maraming salamat po. Mga kaibigan, sa pinaka-latest na update natin, wala po tayong anumang bagyo o low pressure area ngayon na minomonitor sa loob at sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Pero meron po tayong iba't ibang mga weather system pa rin na nakakaapekto sa malaking bahagi po ng ating bansa. At ngayon din po sa tinatawag natin na tropical cyclone threat potential sa week 2 natin ng December 19 hanggang sa December 25, meron tayong nakikitang consistent na sama ng panahon na mabubuo sa week 2 po ng December, no, bagong magpasko. Pero mababa naman yung chance na maging bagyo yun, bagkos low pressure area na category pwedeng mangyari. So titignan natin lahat ng mga detalye. Pero bago yan, alamin muna natin yung tinatawag po natin na forecast weather condition ngayong araw po ng Lunes. So sa area po ng Caraga, kasama po ang Davao Region, patuloy po makakaranas sa mga lugar na yan ng cloudy skies pa rin with scattered rains and thunderstorms dahil po sa easterlies. So sa mga hindi nakakalam, ang easterlies po ay yung maalinsangan or mainit na hangin na nanggagaling po sa may karagatang Pasipiko. So kung sakaling magkaroon ng malawak at malalakas sa mga pag-ulan, may possible impact pa rin ito na pagbaba sa mababang lugar at landslide po sa mga landslide prone area. Sa area po ng Apayao, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Cagayan, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Aurora at sa may Quezon, may chance pa rin ng cloudy sky sa mga lugar na yan with isolated light rains or mahinang mga pag-ulan dahil po sa hanging amihan o northeast monsoon. So ang amihan naman, hindi naman yan nagbibigay ng sobrang malalakas na mga pag-ulan. Light rains lamang. Kaya wala namang chance ng mga pagbabaha o landslide sa mga lugar po na aking binanggit. Samantalang sa area po ng Visayas, Bicol Region, Mimaropa at nalalabing bahagi po ng Mindanao ay patuloy po makakaranas ng cloudy skies with isolated rain showers or thunderstorms dahil pa rin sa easterlies. At may mga chance pa rin na possible flash flood or landslide sa mga landslide prone area kung sakaling magkaroon ng mga malalakas po ng mga pag-ulan dahil po sa easterlies. Sa area po ng Metro Manila at the rest po ng Luzon, patuloy din makakaranas ng partly cloudy to cloudy skies with isolated light rains dahil pa rin sa northeast monsoon. So tandaan nyo ha, dalawang weather system lamang ang nakakapekto ngayong araw ng Lunes sa Luzon, Visayas at Mindanao. Ang northeast monsoon or hanging amihan at ang easterlies o yung mainit na hangin na nanggagaling sa may karagatang Pasipiko. Yung salubungan yan, nagpo-produce yan or nagiging shear line. So ang shear line ay may chance magpaulan sa malaking bahagi po ng North Luzon, lalo na dyan sa may Metro Manila. So, patuloy nating i-monitor yan. Yun, sinasabi ko naman na banta ng sama ng panahon o banta ng bagyong mabubuo sa week 2 po ng December o bago magpasko ay mas maliit naman yung tsansa na ma-develop ito bilang isang malakas na bagyo. Pero possible yung pagiging tropical depression. So, hindi natin inaalis yung mga posibilidad. Kaya nga po lang ko sinasabi sa inyo, oras-oras, araw-araw nagbabago yung forecast. Pero kapag hindi nagbago yan, forecast yung sinasabi natin na stationary or halos hindi nagbabago sa pinaka-advanced weather forecast natin doon sa tropical cyclone threat potential, mas maliit yung tsansa na maging malakas na bagyo. Pero kapag babago-bago, for example, sa pagiging low chance ng isang low pressure area hanggang sa naging medium, hanggang sa naging high chance, yan yung matataas na banta ng sama ng panahon na pwedeng maging malakas po na bagyo. Uulitin ko ha, sa pagitan po ng December 19 hanggang December 25, possible mabuo yung sinasabi natin na banta ng sama ng panahon or low pressure area. Pero hindi naman nakikita ang take note ng magiging malakas po na bagyo. So yung naunang dalawang bagyo, alam naman natin yung Berbena at yung Wilma, parehas pong mahinang bagyo. Parehas tropical depression. Kaya naman kung maging tropical depression, itong banta na magiging huling bagyo, ngayong 2025, tatawagin bagyong Yasmin, ay nasa na pasok pa rin sa tropical depression category. Pero pag tropical depression category mga kaibigan, yan po nagudulot ng mga malawakang pag-uulan
or more on mas maraming mga ulan. Kung ikukumpara natin sa mga typhoon o super typhoon category na bagyo, more on mas malakas yung mga hangin. Alam naman natin yan. Ang tropical depression, nasa level 1 category o nasa signal number 1 category lamang yan. At hindi na yan tataas pa sa mas mataas. Pero ang naidudulot naman ng tropical depression ay yung malawak na mga pag-ulan sa mga area po na direktang maapektuhan ito. Kung titignan nyo naman sa ating advanced weather forecast, yung magiging direksyon ng magiging huling bagyo ngayong week 2 po ng December ay papunta po ng Eastern Visayas at ilang bahagi ng Eastern Mindanao. So ang sinasabi natin, may chance pa rin yan magbago, kaya manatili pong nakaantabay sa ating update. Gayon din sa araw-araw na weather forecast. Muli mga kaibigan kabayan, yan muna pinaka-latest na update natin ngayong araw ng Lunes. Maraming salamat po at God bless po sa inyong lahat.